Ayun, good day po sa inyo mga ka-DIY. Ito na po yung ating egg turner tray. Una po nating gagawin ay buuhin po muna natin ito. Saka natin gagawan ng frame na plywood para tumibay po. At saka po natin gagawan ng kahon. Ayan, so stay tuned. Sa ating egg turner tray mga ka-DIY ay hindi na po natin ito gagamitin. Sa episode na to mga ka-DIY, ang pagbuo po muna ng kahon ang aking ipapakita. Sa ating next episode ay ipapakita ko po sa inyo yung pinakamadaling wiring ng automatic egg incubator. Panoorin nyo po ng buo yung video na to ka-DIY at sigurado makakagawa ka ng epektibo at high hatching rate na egg incubator. Huwag mo din kalimutan na mag-like or mag-subscribe sa channel ko ka-DIY at i-click yung bell button para maging updated ka sa bagong video ko na i-upload. Ginamit ko po dyan ay plywood na 1/2. Ayan, sukatan nyo lang po ang inyong egg turner tray, saka nyo po putulan ng plywood. Ayan po yung binubuo po natin dyan. Tapos binutasan po natin. Tapos para malagyan po natin ng tornilyo. Ayan. So ito po mga ka-DIY, tapos na po natin gawan ng frame yung ating egg turner tray. So ngayon po ay matibay na po siya. Hindi po siya katulad nung una. Kung wala pa siyang frame na plywood ay gumagalaw siya mga ka-DIY. Ito, matibay na po siya. So, pwedeng tatagal ko ng ilang taon mga ka-DIY dahil may frame na po siya. Yan. Sa ating next video mga ka-DIY ay gagawa na po natin ito ng kahon. So, dalawang egg turner tray po ang ipapasok natin sa kahon natin gagawin. Bali, yun po ay magiging 112 seater. Tapos, lalagyan din po natin ng hatcher tray na dalawang layer po. So, palagay po natin na 50 isang layer ng isang hatcher tray. Bali, 100 capacity na itlog ang kasya sa ating hatcher tray. So, bali po ang mangyayari ay 112 seater, 100 hatcher po. So, ayan mga ka-DIY, may naputo na po tayong mga plywood. Plywood po na to ay 1/2 po yung kapal. Ito yung ating pang ibabaw mga ka-DIY. May sukat po na 44.8 cm by 56 cm. Ito yung magiging takip ng ating panel box. Yan. Pinakaibabaw na po ito. Tapos ito yung ating likod mga ka-DIY. May sukat na 44.8 cm by 74 cm. Tapos ito yung ating fan baseboard. Yan. Yan po yung papatungan ng ating blower mga ka-DIY. Tsaka andyan din po yung ating heating element. May sukat na 35 cm by 44.8 cm. Tapos yung kasunod po, yan po yung magiging ilalim ng ating panel box. May sukat na 55 cm by 44.8 cm. Tapos ito yung ating pang-ilalim mga ka-DIY. Yan. Pang-ilalim na board. Ay sukat na 56 cm by 44.8 cm. So ito po yung ating sidings mga ka-DIY. Kung nakikita nyo po, may mga guhit-guhit na po yan. So mamaya explain ko po sa inyo. Ang sukat ito mga ka-DIY ay 56 cm by 76 cm. So dalawa po yung ating siding. Yan, pareho po ng sukat yan mga ka-DIY. 56 cm by 76 cm. Yan, ito yung ating sidings mga ka-DIY. Yan, kung nakikita nyo po yan, may mga guhit na po yan. Dahil yan po yung spacing ng ating egg turner tray at ng ating hatcher tray. At maging ng ating blower po. So dito po yung ating water pan. Tapos hatcher 1, hatcher 2, setter 1, setter 2. Tapos dito po yung ating blower. Yan, kung nakikita nyo po ito yung kapal ng ating plywood. Yan. Tapos dito rin po, ito, kapal din po ito yung plywood. Ito yung ating fan baseboard. Dito yung ating plywood ng ating panel box. Tapos dito, top board. So ang sukat po ng ating water pan mga ka-DIY, ang binigay ko pong space dyan, 10 cm. Tapos sa ating hatcher 1 mga ka-DIY, ang sukat po ay 9 cm. Tapos sa ating hatcher 2, 9 cm. Sa ating setter 1, 13 cm. Tapos sa ating setter 2 ay 13
13 centimeters. Tapos ito mga ka-DIY, yan, kapal ng plywood yan, 1 centimeter. Yan. Plus 12 centimeter, 12 centimeters na kapal na height ng ating blower. Yan. Tapos plus 1 centimeter na kapal din ng plywood natin, 1 centimeter. Tapos dito yung ating panel box, dito yung ating mga timer, thermostat. Dito ang space po niya ay 7 centimeters plus 1 cm dito na takip ng ating incubator. So total po niyan ay 76 centimeters. Yan po yung height natin. Tapos yung lapad po 56 centimeters. So ayun mga ka-DIY, bubuuin na po natin yung ating box. Bali, una po natin gagawin ay lalagyan muna natin ito ng tigwa 1x1. Yun po yung magiging patungan ng ating hatcher tray at setters. So stay tuned na po at simulan po natin yung pagkakarpintero. So ayun, may naputo na tayong mga 1x1 mga ka-DIY. Ang haba po nito ay 18 inches. So sa pagbuo po ng ating box, ang unahin po natin ay lalagyan na po natin ito ng mga 1x1 mga ka-DIY. Yan. Ito po yung ating pagpapatungan ng ating egg turner tray tsaka ng ating hatcher tray. So ayun po mga ka-DIY, tapos na po nating lagyan ng 1x1 ang ating sidings. So dito po yung ating water pan mga ka-DIY. Tapos yung guhit natin nandito, nasa baba po yung ating 1x1. Ayan, ito yung guhit po. Andito sa baba yung ating 1x1. Dito po nakapatong yung ating hatcher tray na dalawa. Hatcher tray 1, hatcher tray 2, setter 1, setter 2. Ngayon mga ka-DIY ay maglalagay tayo ng mga butas ng ating kahon. So yung blower ko po mga ka-DIY, ang buga ay papunta doon sa likod. Ito po yung papunta po dito yung buga ng aking blower. Ngayon mga ka-DIY, kung magiging pasukan ng hangin ko, dito ko po ilalagay sa gilid. Yan. Ilalagay po ako ng butas dito na 19mm. Yan. Dito po yung magiging intake ng aking sariwang hangin. Yan. Dito sa ating magiging pasukan ng sariwang hangin mga ka-DIY, 6 inches. Yan, gumuhit tayo yung 6 inches. Tapos 1 inch. Yan. So 1 inch pwede na po yan dahil ang ibubutas ko po dito ay 19mm. Tapos itong singawan natin sa baba mga ka-DIY, bubutasan ko rin po ng 19mm. Yan. Kung paano ko po kinuha yung sukat, gumuhit na po ako dito sa, mula dito po 2 inches. Tapos dito naman po ay 1 inch. Yan. So ito na po siya. Side by side po yan mga ka-DIY. Yan. Ito po yung 19mm mga ka-DIY.
Ang next step po natin, ilalagay tayo ng mga butas dito para sa ating thermostat at mga switches. Itong wallpaper mga ka-DIY, waterproof po ito. In-order ko po ito sa Shopee. Ito po ay halagang 109 plus shipping fee na 40 pesos. So, total po ay 149. May dikit na rin po ito. Kaya di po natin kailangan mag-rugby. Diyan nga pala mga ka-DIY ay gumamit po tayo dyan ng 1/2 by 1/2 by 1/16 na super white na angular na aluminum po. Kung hindi po available sa lugar nyo po yung ganyang materyales, ay pwede po kayong gumamit ng Kendry na 1/2 by 1 na kahoy po. Yan, meron po yan sa lahat ng hardware. Ayan, yan po kasi yung paglalagyan po natin ng salamin for viewing. Yan, 45 degree natin dito. Yan. Few moments later. Yan po mga ka-DIY, napalagyan na po natin ng salamin yung ating pinto. Yung salamin na pinalagay ko dito mga ka-DIY ay 1/4 po yung kapal. Tapos nilagyan na rin po ng dikit yan, paikot po. Ayan, silikon. Yung lapad dito mga ka-DIY ay singkapal ng ating 1/2 na plywood. Ayan, 3 piraso po. Tapos yung magiging lock naman po ng ating pinto mga ka-DIY ay lock latch po yung gagamitin ko. Yan, ganito po. Ganito po yung mga kinakabit ko sa mga gawa kong egg incubator. Yan, maganda po kasi yung ganito mga ka-DIY dahil may spring siya. Yan. Pagka nilock muna po ito, hihilain pa niya yung pinto. Kumbaga, ididikit pa niya yung pinto. Kung walang available sa inyo na ganito mga ka-DIY, pwede rin po kayo gumamit ng hook and eye. Ayan, ganito po yung hook and eye mga ka-DIY. Ayan. So, sa mga hardware mga ka-DIY, merong ganito. Ayan, ito po lahat yung ating mga gagamitin sa ating egg incubator mga ka-DIY. Sa ating heater, ilaw po muna yung ating gagamitin sa ating tutorial ngayon.
Yan, 60 watts, dalawa po. Frosted valve. Tapos dalawang receptacle. Ayan. Tapos kailangan din po natin ng tatlong plug. Tapos timer po natin, ito po, PLC module timer. Ito po ay 12 volts, kaya kailangan po natin ng adapter. Tapos sa ating blower mga ka-DIY ay 12 volts lang din po yung gagamitin ko. 4x4, 1.4 amps. Saka kailangan din natin ng adapter para sa ating blower. Tapos kailangan po natin ng isang 3-pin switch para sa ating egg turner, para meron po tayong manual at automatic. Tapos para sa ating switch mga ka-DIY, gumagamit po ako ng female terminal connector para pag sakaling nasira yung ating switch, madali pong palitan yung ating switch. Tapos kailangan din po natin ng heat shrink. Pag wala kayong ganito mga ka-DIY, walang available sa lugar nyo na ganito, pwede po kayo gumamit ng electrical tape. Tapos sa ating temperature controller mga ka-DIY, STC1000 po yung ating gagamitin. Tapos sa ating magiging power supply mga ka-DIY, yan, meron po tayong extension wire. Tapos number 18 na wire, flat cord. Unang step po natin mga ka-DIY ay lalagyan na po natin ng wire yung ating dalawang receptacle. Next step natin mga ka-DIY ay i-wiring na po natin yung ating egg turner. Bali ito po ay i-parallel lang po natin. Yan. Para isang wire na lang po at masusuplayan po yung ating dalawang motor. Yan po. Dudugtong lang tayo ng wire mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, napalusot na po natin lahat ng ating mga wire. Yan, ito yung ating isang ilaw, ito yung ating pangalawang ilaw, ito yung ating blower, at ito yung ating wire ng ating motor. So i-wiring na po natin. Unahin po muna natin yung ating dalawang ilaw. Bali ito mga ka-DIY, iparallel lang po natin. Pag-isahin lang po natin yung wire para isang saksakan lang po ay magbubukas na po yung ating dalawang heater. Yan, so ito yung ating magiging power supply mga ka-DIY. Dito natin lahat isasaksak yung ating heater, blower at motor ng ating egg turner. Yan. Ito yung ating heater mga ka-DIY. So saksak na po natin dito. So yan po mga ka-DIY, gumana na po yung ating heater. Yan, saksakan lang po at
magbubukas na po yung ating dalawang heater. Yan. Yan. Ngayon, para maging automatic yung ating heater mga ka-DIY, kumbaga i-maintain nyo lang ng 37 to 38 degrees Celsius yung init sa loob ng ating egg incubator, ay lalagyan po natin ito ng automatic switch. Yun po yung thermostat. Bali, puputulin po natin yung isang linya ng ating heater at i-connect natin sa ating thermostat. So, ngayon mga ka-DIY, i-install po natin yung ating thermostat at i-connect na po natin yung ating heater. Ayan, para mag-switch on yung ating thermostat mga ka-DIY, susuplayan natin ito ng 220 volts at i-connect natin sa 1 and 2. Ayan po. Lagay tayo dito ng plug. Tapos, connect na rin po natin yung ating sensor. Yan, dyan po sa 3 and 4. So, yung mga ka-DIY, i-connect na po natin yung ating sensor. Bali, ito yung ating heater mga ka-DIY, ito yung ating thermostat. Ayan. Saksak po natin yung ating thermostat para mag-power on. Titingnan po natin. So ayan po mga ka-DIY, nag-power on na po yung ating thermostat. At ang reading niyo po ay 32.2 degrees Celsius. Ayan. Ngayon, saksak din po natin yung ating heater mga ka-DIY. Ayan. Ayan, nag-power on po yung ating heater. So yung ating heater mga ka-DIY, hindi pa po magpapatay sindi yan dahil hindi pa nakakunik yung isang linya sa ating thermostat. Para magpatay sindi yung ating heater mga ka-DIY, puputulin natin yung isang linya nito at i-connect natin sa 5 and 6. Ngayon mga ka-DIY, dahil kapos, para umabot po dito, magdudugtong tayo ng wire. Yan, saksak po natin yung ating thermostat. Yung ating thermostat para mag-power on. Tapos saksak din po natin yung ating heater. So ayun mga ka-DIY, naisaksak ko na po yung ating heater, yung ating dalawang bulb at yung ating thermostat. Pero hindi po sumindi yung ating heater. Dahil po yung ating thermostat ay nakaset lang po yung power off sa 10 degrees Celsius. Ayan po. Tapos yung on niya, difference niya po ay 0.5. Yan. So para mag power on po yung ating heater mga ka-DIY, isi-set po natin to sa 37.8 off. Nakaset na po siya ng 37.8 off mga ka-DIY. Mag-off po yung ating heater pag nasa 37.8 na po yung ating init sa loob. Tapos dito sa ating difference 0.5, bali mag-on po siya ng 37.3. Tapos yung ating sensor mga ka-DIY, dito lang po natin yan ilalagay. Yan dito. Or dito. Basta pagka hinugot natin yung ating egg turner, hindi ito masasagi yung ating sensor. So ganito lang po yung wiring ng ating heater mga ka-DIY at ng ating thermostat. Yung ating thermostat po, para gumana, susuplayan po natin ng 220 volts. Yan. Ilagay tayo dito ng wire sa 1 and 2. Yan. Tapos nilagyan natin ng plug. Yan. Tapos sa ating heater mga ka-DIY, kung natin ginawa ay pinarallel connection natin. Para isang saksakan na lang po ay gagana na po yung dalawang bulb natin. Yan. Ito yung line 1 ng ating ilaw. Yan, pinagsama po natin. Ayan. Ayun, yung line 2 naman po ng ating ilaw, pinagsama rin po natin. Yan. Yan. Tapos, nilagyan natin ng plug mga ka-DIY. Yan. Pag sinaksak po natin ito, dalawang ilaw po ay gagana po. Ngayon mga ka-DIY, para magpatay sindi po yung ating heater, pinutol po natin yung isang linya natin. Tapos nagdugtong tayo kasi i-connect natin sa 5 and 6 ng ating thermostat. Ito po.
Yan, connect natin sa 5. Tapos ito sa number 6. Yan. Tapos para gumana yung ating heater at thermostat, saksak natin yung ating thermostat. Tapos saksak din po natin yung ating heater. Ganyan lang po kasimple yung pag-wiring ng ating heater at thermostat. Itong 3 and 4, ito yung sensor ng ating thermostat. Yung 7 and 8, cooling system. So 7 and 8 na yan, hindi na po natin gagamitin. Tapos na po tayo mag-wiring sa ating heater at thermostat mga ka-DIY. Next, ang ating i-wiring ay yung ating blower. Sa aking design po ngayon mga ka-DIY ay gagawin ko pong continuous yung aking blower. Yung ating blower dahil 12 volts lang po, gagamit po tayo ng adapter. Saksak na po natin ito. Yan, ganyan lang po kasimple yung wiring ng ating blower mga ka-DIY. Dudugtong lang po natin yung ating 12 volts adapter at isaksak na po natin sa 220 volts. So ayun po mga ka-DIY, kumandar na po yung ating blower. Dalawang ilaw at yung ating thermostat. Ganyan na po. So next step po natin mga ka-DIY ay yung ating egg turner naman po yung ating i-wiring. Yan. Ito po yung wire ng ating synchronous motor mga ka-DIY. Pinag-isang wire lang po natin siya. Lalagyan natin ito ng plug para gumana yung ating dalawang egg turner. Tapos para maging automatic mga ka-DIY ay maglalagay tayo ng timer. So una po natin gagawin ay lalagyan po muna natin ito ng plug. Mga ka-DIY, tinanggal ko po muna yung ating blower, thermostat at heater. Papakita ko po muna sa inyo yung paggalaw ng ating egg turner tray. So ito po. Yan, isang saksak naman po yung ating dalawang egg turner tray at magbubukas na po yun. So para maging automatic ito mga ka-DIY, every 2 hours lang siya magti-turn, ay puputulin natin yung isang linya ng ating synchronous motor at i-connect natin sa ating timer para maging automatic. Ganyan na po mga ka-DIY. Tandaan nyo lang po yung ginawa ko. Ito po ay ilalagay po natin sa common po ng ating 3-pin switch. Yan. Tapos ito mga ka-DIY, dadalawahin po natin dito para mai-connect po natin sa isang on ng ating 3-pin switch at sa normally open ng ating timer. Tapos yung isang on ng ating 3-pin switch ay ilalagay po natin sa common ng ating timer. Yan. So install ko po muna itong 3-pin switch natin mga ka-DIY para matansya po natin kung gaano kahaba ang kailangan natin na wire na idudugtong. Ito po mga ka-DIY yung wire ng ating synchronous motor. Sasaksak ko po muna para matansya po natin yung wire na kailanganin natin. Magdudugtong tayo ng wire mga ka-DIY papunta doon sa common ng ating 3-pin switch. Ilalagay po natin ito sa common ng ating 3-pin switch. Yan. Itong isang linya natin mga ka-DIY ng ating synchronous motor ay dadalawahing wire natin to dahil magko-connect tayo, magtatap tayo sa normally open ng ating timer at sa isang on ng ating 3-pin switch. Yan. Yan, bali yung isang linya ng ating motor mga ka-DIY. Yan, dinalaw natin. Ito, kukonect natin sa ating timer. At yung isa, doon sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Yan, ito mga ka-DIY, i-connect natin sa isang on ng ating
3-pin switch. Ayan, dito ko po i-connect sa ilalim. Tapos dito tayo i-connect yung ating common ng ating timer mga ka-DIY. Itong gitna, ito yung line 2 ng ating power supply. Tapos itong isang to, ito yung line 2 ng ating synchronous motor. Yan. Tapos itong isang to mga ka-DIY, ito yung i-connect natin sa common ng ating timer. Ngayon ito mga ka-DIY, i-connect natin sa normally open ng ating timer. Dito sa ating timer mga ka-DIY, itong common na to, maglalagay tayo ng wire dito papunta dun sa natitirang on ng ating switch. Yan, ito yung common ng ating timer mga ka-DIY. Kukonek natin dito sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Yan, dito ko po ilalagay mga ka-DIY. Ngayon, pag gumana yung ating timer mga ka-DIY, susupply natin ito ng 12 volts. Ayan. Yan, ito mga ka-DIY, ito yung ating 12 volts adapter. Yan, puputulin ko lang po ito. Sa ating egg turner naman po mga ka-DIY ay pinarallel connection lang din po natin para isang saksakan lang po ay gagana po yung ating dalawang egg turner. Yan, ito po yung mga wire ng ating motor. Yan. Yung line 1, yung pula na yan, pagsamahin lang po natin yan. Yan. Yan, pagsamahin lang po natin. Tapos yung black po, pagsamahin din po natin. Yan. Tapos naglagay tayo ng plug. Yan. Isang saksakan lang po ay gagana po yung ating dalawang motor. Ngayon mga ka-DIY, para maging automatic yung ating egg turner, every 2 hours lang siya sisindi, puputulin natin yung isang linya. Yan, itong black na to, at i-connect natin sa ating timer. Tapos maglalagay na rin po tayo ng pang bypass. Yun po yung manual turn natin, manual switch. Yan. So ang gagawin po natin mga ka-DIY, puputulin po natin yung line 2 ng ating motor. Yan, putol na po. Yung line 2 po ng ating power supply, ito po ay ilalagay po natin sa common ng ating 3-pin switch. Yan, ito po sa off. Ito ilalagay po natin dito. Yan. Ngayon itong line 2 ng ating synchronous motor mga ka-DIY, dadalawahing wire po natin ito. Yan. Kasi magko-connect po tayo sa normally open ng ating timer at sa isang on ng ating toggle switch. Pwedeng mamili kung dito or dito. Yan. Isa, i-connect natin sa normally open ng ating timer. Ayun. Tapos yung isa po ay dito sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Ngayon, yung common po ng ating timer mga ka-DIY, yan, populayan ko na lang po ng kulay blue. Yan. Itong common po ng ating timer, ilalagay ko dito sa natitirang on ng ating
3-pin switch. Ayan. Bali dito sa ating line 1 mga ka-DIY, yung pula na wire na yan, diretso na po yan sa ating motor. Itong line 2, dito po yan dadaan sa ating switch. Ngayon, mamimili po tayo kung saan natin padadaanin yung kuryente, kung sa automatic or manual. Pag sa automatic po, dito po dadaan yung kuryente papunta sa common ng ating timer. Ayan. Tapos, lalabas dito sa normally open at papunta sa ating motor. Buo na po yung linya ng ating motor. Gagana na po siya. Yung normally close ng ating timer ay hindi na po natin gagamitin. Kasi, hindi naman po tayo naglagay ng limit switch sa ating egg incubator. Tapos dito sa aking egg turner mga ka-DIY, isiset ko lang siya ng 9 seconds on, 7,200 seconds off. So, okay na po yung ating egg turner mga ka-DIY. Ngayon, isasaksak na po natin yung ating blower, thermostat, at yung ating heater. So, kailangan po natin ng 5 gang na extension wire mga ka-DIY. Ngayon, dahil 3 gang lang po yung aking extension wire, ito po yung idadagdag ko. 4 gang adapter. Yan. Ayun, suggest ko lang mga ka-DIY, kung may makita kayong 5 gang na extension wire, ayun po yung mas magandang gamitin. Tapos na po tayong mag-wiring. Pwede na po natin itong i-calibrate yung init at yung humidity na pumapasok sa loob ng ating egg incubator. Basta checkin nyo lang po na maayos yung pagkakasaksak nyo ng mga plug natin mga ka-DIY para walang maglulus. Kung balak nyo po maglagay ng safety fuse mga ka-DIY, ay napakasimple lang din po mga ka-DIY. Ito po yung ating extension wire. Puputulin lang po natin yung isang linya dito at doon po natin i-connect yung ating safety fuse. May line 1 at may line 2. Yung line 2 po, puputulin po natin at i-connect po natin sa ating fuse holder. Yan, dito po natin i-connect. Dito, tsaka dito. Kahit magkabaliktad po yun, pwede po yun. Tapos ito po mga ka-DIY ay may fuse na rin. Yan, 3 ampere po to. Tapos, kailangan din po natin ng female terminal connector. Kung may panghinang kayo, pwede rin po na hinangin nyo po. I-connect na po natin yung ating line 2 sa ating safety fuse. So ngayon mga ka-DIY, para hindi ito gumalaw, hindi mag-loose, electrical tape po natin. Sa ating power supply naman po, sa ating extension wire, 3 gang extension wire, nung naglagay po tayo ng safety fuse, ay pinutol lang po natin yung isang linya. Ayan. Tapos ito yung ating safety fuse. Yan. Kinonek lang po natin dito. Tapos dito. Yan. Bali ang isang linya ng ating kuryente dadaan sa ating fuse. Tapos ito mga ka-DIY, dahil sobrang haba po ng ating extension wire, itatago ko lang po yan dito. Tapos itong safety fuse nyo ka-DIY, pwede kayong magbutas dito sa inyong kahon. Pwede rin po nyong itago dito. Complete lang po yung ating wiring mga ka-DIY. May safety fuse na po yung ating egg incubator. Yan. Tatakpan na po natin mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, tapos na po tayong mag-wiring. Bali yung kulang po ng ating egg incubator ay hatcher cage na lang po. Ayan. So gagawin ko yung hatcher cage mga ka-DIY sa ating next episode na lang po. Pagdating naman po sa hatcher cage, kapag kayo po ay gagawa, susundan nyo lang po yung laki nitong ating setter, yung lapad, yung haba. Sa paggawa ng hatcher cage mga ka-DIY, may tutorial po ako nun kung paano ko po ginagawa yung mga hatcher cage ko, yung full screen. Pwede po kayo mag full screen, pwede rin po kayo na gumamit ng gantong plywood 1/2. Yan. So ito po yung ating main plug mga ka-DIY. Ilang saksak lang po tayo at magbubukas na po lahat ng aparato ng ating egg incubator, yung ating thermostat, blower, heater, at egg turner. Ayan, manual po natin para makita po natin yung pag-swing ng ating egg turner.
kung paano iset yung ganito. Kasi may tatlong pindutan po yan mga ka-DIY. May K1, K2, K3. So ayun, may sample na po tayo dito mga ka-DIY. Ito po ay na-wiring na po yan. Plug na po natin mga ka-DIY. Yung ating timer po, naka-wear on na po. Tapos yung ating motor ay nakasaksak na rin po yan. Sa pag-set nito mga ka-DIY, meron po tayong tatlong pindutan. May K1, K2, K3. Yung K1 po, ang gamit po nito ay para makapasok po tayo sa mode ng timer. Dahil ito po ay merong tatlong mode. P1, P2, P3. Sa P3 mode po tayo mga ka-DIY. Para makapasok po tayo sa P3 mode, long press lang po natin yung K1. May lumabas po na P-3. Pindutin pa po natin ng isang beses pa yung K1. Lumabas po yung P-1. Tapos click natin isang beses, P-2. Pindutin natin isang beses pa ulit, P-3. Diyan po tayo papasok. Yan, stay lang po natin dyan, P3. Pag nasa P3 na po tayo, pindutin po natin yung K2. Nag-countdown po. Pero saglit lang dahil ang nakaset po ay 1 second. Pindutin lang po natin ulit yung K2. Pag nagbiblink na po ng ganyan, yung first digit, ibig sabihin po niyan, pwede na po nating baguhin yung nakaset na oras. Yung on natin, pwede na po nating baguhin. Yung ating off, pwede na po nating baguhin. At yung loop Ang gamit ng K2 mga ka-DIY, ay para makalipat-lipat tayo ng digit. At tulad po niyan, nag-blink yung unang digit. Tapos, gusto nating lumipat sa pangalawang digit, pindutin po natin yung K2. Tapos, yung K3 naman po, ang gamit po nito ay kapag gusto po nating baguhin yung number ng bawat digit, pindutin po natin yung K3. Yun, nag-count po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yun, bumalik ulit sa 0. Unang apat na 0, gagawin natin 24 seconds. 24 seconds po na on yung kailangan ng motor natin para makapunta sa kabilang side. Tapos yung pangalawang apat na 0, isiset po natin ng 40 seconds. Pero sa totoong buhay po ay 2 hours po dapat. Ang 2 hours po ay equivalent po ng 7,200 seconds. Tapos yung pangatlong apat na 0, steady lang po na apat na 0. Yun po yung loop. Kumbaga, paulit-ulit lang po siya, 24/7, at 2 hours off, 24 seconds on. So, dito po sa ating timer, nagbi-blink po yung unang digit. Pag may ilaw po na pula, ang binabago po natin dyan ay yung on ng ating timer. Yan po, pula po yung ilaw ng ating timer. Tapos nag-blink po yung first digit. Dahil 24 seconds lang po yung ating gustong oras, lilipat po tayo sa second digit. Pindutin po natin yung K2. Yun, nag-blink po yung second digit. Lipat tayo sa pangatlong digit. Pindutin po natin yung K2. Yan, K2. Nag-blink po yung pangatlong digit. Gagawin po natin yung 2. Kasi ang gusto po nating nakaset dyan ay 24 seconds. Pindutin po natin yung K3. Yan, K3 po. 1, 2. So, naset na po natin yung third digit natin. Nabago po natin ng 2. Lipat po tayo sa pang-apat na digit. Pindutin po natin yung K2. Ito po, K2. Ayan po, nag-blink na po yung pang-apat na digit natin. Yan. Baguhin po natin yan. Gawin po natin 4. Yun. Pindutin lang po natin yung K3. 2, 3, 4. Yun. Nabago po natin. So, yung una po nating sinet ngayon ay yung on ng ating timer. Yan. May ilaw po na pula. Yan. May ilaw po na pula. Ito po yung on ng ating timer. Tapos, ang next po natin na isi-set ay yung off ng ating timer. Para makalipat po tayo sa off ng ating timer, pindutin lang po natin yung K2. Yan, move tayo sa off ng ating timer, pindutin po natin yung K2. Ayun, nag-blink po yung first digit. Yan, nag-blink yung first digit. Lipat po tayo sa pangalawang digit. Pindutin natin yung K2. Ayun. Nag-blink po yung pangalawang digit. Lipat tayo sa pangatlong digit.
Ayan, nag-blink po yung pangatlong digit. So, babaguhin po natin yan. Gawin po nating 4. Kasi, ang gusto po nating set ngayon ay 40 seconds off. Ayan. Baguhin po natin yung pangatlong digit gamit ang K3. Ito po, K3. 1, 2, 3, 4. So, okay na po yung ating pangatlong digit. Lipat po tayo sa pang-apat na digit. Pindutin po natin yung K2. Ayun, nag-blink po yung pang-apat na digit. Ayan, baguhin po natin yan gamit ang K3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So ayun mga ka-DIY, naset na po natin ng 40 yung ating off. So tapos na po tayo sa off, naset na po natin yung on at off. Lilipat po tayo sa loop. Para makalipat po sa loop, pindutin lang po natin yung K2. Ayun. Nag-blink po yung first digit. So sa ating loop mga ka-DIY, yung last digit lang po yung ating babaguhin. Ayan o. Kasi yung last digit natin ay 1 po yung nakalagay. So lilipat po tayo ng pangalawang digit gamit ang K2. Nag-blink po yung pangalawang digit. Lipat tayo sa pangatlong digit. Nag-blink po yung pangatlong digit. Ayun, 00 na po yan. Lipat tayo sa pang-apat na digit. Pindutin po natin yung K2. Yan, K2. Nag-blink na po yung pang-apat na digit. Baguhin po natin yan gamit ang K3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So ayun, nabago na po natin yung loop ng ating timer. Kumbaga 24 seconds on, 40 seconds off. Paulit-ulit lang po yun, 24/7. Para maset natin mga ka-DIY, i-click lang po natin yung K2. Yun. Pag nag-countdown na po mga ka-DIY, ibig sabihin po yan, naset na po natin yung ating timer. Gagana na po yan. Sa aking setup po ngayon, sa aking wiring, meron po akong automatic at manual. Pwede akong mamili kung saan ko padadaanin yung kuryente. Kung sa automatic or sa manual. Pag sa automatic, sa timer dadaan yung isang linya ng ating motor. So, i-on ko na po yung ating automatic. Yan, automatic A, manual. Naka-off po yung ating motor. Yan. Yon. Umandar po yung ating motor. Nag-countdown po siya mula 24 seconds. Yon, 40 seconds, nag-countdown na po. Off naman po yun. Hindi na po gumalaw yung ating motor. Yan. Yon, sumindi po yung ating motor. Nag-countdown po siya mula 24 seconds. Yon, naka-off naman po yung ating motor. Nagsimula po ng 40 seconds. So, ayun po mga ka-DIY. Dahil naituro ko na po sa inyo kung paano iset yung ating timer, iset na po natin yung ating timer sa totoong buhay. Yung on, iset po natin ng 24 seconds. Dahil 24 seconds po ang kailangan ng ating motor para makatravel sa kabilang gilid. Tapos, 7,200 seconds off. Yun po ay 2 hours. Tapos yung ating loop po ay 4 na 0. 0, 0, 0, 0 lang po. Bago po tayo magtapos ay ipapakita ko po sa inyo yung wiring diagram ng aking egg turner. Yun, umandar po yung ating timer. Nag-start po ng 24 seconds.
Yan, tapos kuminto po yung ating motor. Nag-start po ng 7,200. Ayan. So, basic lang po mga Dewi, no? Pag kayo po ay magsisit ng ganitong timer, timingan nyo lang po kung ilang segundo yung pag-travel ng inyong egg turner kung roll type. Pagka swing type naman po, timingan nyo lang din po kung ilang segundo siya mag 45 degree.